Na yan. Oo, no? Sige. Hindi niya alam. Hindi niya alam, nalaman niya lang sa Facebook. Hindi naman mga tanga. Hindi na 20 ako, hindi na 20. Walang kautak-utak. Walang kakwenta-kwenta. Sa lahat ng diwata sa impyerno tong Utang nila mo ko diwata ka. Bobo. Kasi naman naloka ako, nalaman niya sa Facebook lang, nasunubo na pala. Wala na ng boss ko dati. Nasabi nga, pag sumuko dapat si Kibin, magpupunta sa Pilipinas. Hindi daw sa doon sa area na yun na susuko. Hindi niya alam ba na sumuko si Kibin? Ay si Master Kibuloy. Sakay General Pero. Ano, before pa lang meron ng usapan yan, nakikipag-usap na yung mga matataas na tao ng KOJC na gusto sumuko ni Attorney Kibuloy, pero may Kibuloy, pero ayaw niya kay Diwata. Ang tanong, saan napunta yung 10 million? Binigay pa rin daw. Wow! Binigay Sa po. PNP. Hindi, nasa isa. Okay. Bawal yun ah. Binigay pa rin daw Pero sa bawal PNP. yun Bahala na sila. ibigay sa PNP Dapat yun. yung bigay nila sa Diba? KOJC, ipagawa nila yung mga sinigang. Bawal yun. Kulang pa yun, 10 million na yun. Kulang pa yun. Donate na lang, no? Marami pa ng kaso si Tatay Dito. Tambak. Kay Avalon. Oo. Sige. Niwe. Alam mo kasi ang Ganyan ang mga sabog. sigurado. Nakakaloka. Sobrahan po ang Putang nila, papasok pa sa gobyerno. dito kakain mo. Sabay tayo magmura. Tita ko, mag-birthday si Bongbong Marcos. Ano ang regalo mo? Yan. Ano, lagayan ng cocaine. Para hindi naman halata kung cocaine nasa loob. Yung medyo may kulay. At alam niyo naman, di ba kinikwento yan, galing ako sa pagdagdag. O kaya yung sing-sing, tapos may cocaine sa loob. Tapos, Parang lang ganyan. hindi, kahit na nag-i-speech siya, tatalikod lang siya. Bumuksan niya lang yung ano, tapos kaganon. Akala ko ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan. Hindi kasi dati, yung mga kasama ko sa Japan, may mga ganyan. Hindi, mga klase na hostess sila. Nasa sing-sing lang. Tapos kinakaslas lang nila. Kaya yun ang iniregalo ko sa kanya. Kung baka kay Lisa yung sing-sing. Pero lagyan mo tawas. Tawas ang nasa loob. Eto na, inilipat na raw ang ating pastor sa Quezon City. No! Nasa Quezon City Jail. So pwede na siyang dalawin daw. Ang nakakaloka, si Alice Guo nasa Pranging. Ang bata-bata pa. Yung matanda, lalagay nila sa Quezon City Jail. 70 plus na rin naman sa arrangement kaya kay Alice ko. Kakanta na kahit anong request na kanta. Eh, yun naman na eksena, hindi naman yan susuko, hindi naman yan talaga nahuli, sumuko yan. Sabihin pa ng jet. Meron niyang usapan na Arrangement. lahat naman yan, revenge nila kay Tatay Digong. Yung ginagawa nila ngayon, kung iisipin nyo, huwag tayo magpakatanga ha. Oo, lahat yan. Dinurbur dati ni Tatay Digong ang mainstream media. Ginagantihan siya ngayon. Nag-apply si Bongbong Marcos sa kanya as Secretary of Department of Agriculture ni Reject. Sinabihan siya ni Tatay Digong na weak. Nagpapangag. Ilang congressman ang dinurdur din ni Tatay Digong ng mga buwaya. Ngayon, ayaw nilang mapabalik ni isa sa mga Duterte. Kaya ang dinurdur nila para ma-impeach ay si VP Sara. Pero may pronouncement sa Amy ngayon. Nako! Drama lang Okay, yun. bawal siya. Kunwari. Kung gusto niyang gumalaw, noon pa siya gumalaw. Pinaghintay niya pang maging ganito yung eksena. Alam niya naman na nagdodroga yung kapatid niya. Sa kanya galing yung informasyon. Paano yun, mami, kung sakasakaling gumalaw siya, baka madamay siya kaya rin siya gumalaw. Talagang madadamay siya. At syempre, sinasabi nga natin na blood is thicker than water. Hindi niya pababayaan yung kapatid niya. Hindi niya pababayaan yung kapatid niya. Pero kasi once lagi ko man sinasabi, kapag ikaw tumakbo kang politician at naupo ka, naluklok ka, ang family mo ay hindi na first priority mo. Ang first priority mo ay ang Pilipino, ang constituents mo. Tama. Diba? Kaya ka tumakbo para paglingkuran ng taong bayan, hindi para paglingkuran yung pamilya mo at hindi para pagtakpan yung baho ng pamilya mo. Yan ang totoong politician at totoong gustong tumulong sa bayan. Diba? Bakit sila tumakbo? Katulad ng 740 hectares dun sa
Ilocos. Gusto na naman nilang mapunta sa kanila. Hindi binigay. Kaya sila tumakbo para makuha yung mga frozen assets nila sa ibang bansa. Mamamatay na rin naman kayo. Bakit kailangan pa ng kayamanan? Ay, paano yung mga Yung bang tatay mo, may nagawa ba yung kayamanan yun? Na-revive ba yung buhay? Hindi naman. Hindi pa dahil kay tatay mo, hindi pa yung mamunugat. Hindi na ng mga bayan. Ay, sabi niya yung mga descendant nila. Descendant niya yung mukha niya. Ano po ba? Naku, tatay. Mas marami tayong nagugutom dito. Tignan nyo nga. Sa ilang araw na peace rally ng taga-Liwasan Bonifacio, ilang homeless po ang napakain namin. Di ba? Mas gusto pa nga nila mayroon nagrarally dito eh. Liniligong tangangin ngayon. Okay. Mataba na, ganito na punta kayo. Tsaka isa pa, nakakatulong din tayo. Dahil naging malinis dito. At yung mga nagtitinda, di ba, nabibili mga paninda nila. Malaking bagay yun sa mga ano. Sa mga homeless. Yung pumipila sila at hindi po namin pinagdamutan ng mga homeless dito. Hindi kami alta-alta, dear pebbles, hi dear, yung mga ganun-ganun, walang ganun. Sabi nung ikwa. Sabi mo dun mama no, Ma'am Pebbles, kaya doon na yung tunay yung ano, wala na daw kasi pangkain at pampayan. Hindi po kami mauubusan ng pangkain. Maraming bigas galing kay Romualdez. Marami supply. Meron kayong 5,000 pesos at 5 kilong bugas! Wala kasi binibigyan. Bigyan ng jacket yan! Pero hindi niya pera yun, di ba? Hindi yung pera. Hindi mo pera yan. Pinuking na ni Vicky Sara kung sino lang ang makahawak ng pera sa Saldi ko siya. Tambalos-balos. Di ba? Anong karapatan mo na hawakan yung pera ng ng bayan? At pinababayaan mo naman, bongbong. Hindi pera yun. God, Hindi mo pera yan. nabuhay na lang kayo sa pagdanakaw. Kanina napadaan ako sa Congress pala yun. Sabi ko sa Grab driver, Grab driver, sabi ko sa Grab, Kuya, diyan ba sinuting yung money case? Ay, hindi Congress po. Ay, sorry, akala ko dyan. Hindi ako kasi sinipot ni Congress pala yun. Sara sa hearing eh. Mami, thank you so much. Okay, punta kayo sa EDSA Friday group. Nandun kami sa EDSA Friday. Saan tayo doon naman sa break? Yes! Kasi may bakot na. Oo, hinarangan na nila. Ay, Bibas, may nagtatanong, dati mo daw bang kaibigan si Lydia? Yes, yes. Oh, yes. Silang dalawa. Kita mo, ako lang sa kasi yung vlogger na pinasalamatan niya sa Netflix. Ang binanggit niya na pangalan sa lahat na nag-vlog ha, RJ Nieto and Pebbles. Dati ko silang kaibigan, pero kasi sinabi ko sa kanila na once kami nakita ko ng kabulukan, hindi tayo pwede maging magkaibigan, babarahin ko kayo. Kaya ngayon, lumalaban ako. Pwede ako umarte na wala ako nakikita para mayaman din ako ngayon, di ba? Pero bakit ako nagpapanood? Kasi hindi ko matigis na makita yung mga kapwa ko Pilipino na nanghihirap. Sanay po ako sa hirap. 23 years ako humiwalay sa magulang ko para magtrabaho. Hindi ko kailangan yung manggaling sa masama para magkaroon ka ng bahay. So, kaya ko pong pagtrabahuan yan. Nagkaroon na po ako yan. Hindi ko kailangan yung pera nila, yung mga Chanel, Gucci, Louis Vuitton nila. Meron po ako yan. Pinagpaguran ko po sa sarili ko. Binenta ko yung katawan ko sa Japan, nagpok-pok po ako doon. Miss Peoples, nabanggit mo na rin lang na kayo dalawa lang ang pinasalamatan nitong mag-asawa. Sapat ba ito? Kasama yung pagbablog niya, kayo OFW kayo, siya nagbablog noon, nagbablog din kayo. Sapat ba ito para manirahan si Thinking Pinoy sa abroad, sa UK? Sapat ba yung kinita niya nung pagbablog niya? Hindi, syempre galing na yung kanila. Hindi lang naman pag-aaral ang bibigay sa kanya. Meron siyang bahay na may swimming pool. Wow! Ilan ang bahay niya? Meron siyang magagandang kotse. Wow! Paano hindi ko malalaman? Anak-anakan ko siya. Yun, nakalive ang mga kasama Anak-anakan natin. kita, alam mo yan. I was supposed
supposed to live in your place in Bulacan. Dala ko na yung maleta ko that time, pero hindi ko lang binabasa kotse. Umuwi uli ako. Sa kanya na ako titira. Kasi nung naririnig ko rin yung mga sinasabi niya na lagi ako kasama sa, for sure, lagi ako kasama niya sa, sa tour, ganyan, sa state visit, ganyan. Tapos, magkakaroon ako ng position sa Malacanang, parang hindi ko naman naisisip. Parang nakiniyarap ako ng so, ginawa ko sa kanya, sabi ko, ay, nak, RJ, uwi na muna uli ako sa Manila, babalik na lang ako sa iyo. After nun, pinalaban ko. Inom tayo na scripted na binubundong na nila si ako yung nandubab. Dahil kapag hindi nila tinanggal si Atty. B, hindi sila mapapaupo lahat. Yung mga nakaupo ngayon, wala lahat yan. Unang-unang wala dyan si Mel Lopez. Hindi siya magiging general manager ng PCS kapag umupo. Pero hanggang ngayon pa siya pa rin. Pero lang po, ano kasi yan eh. May naman yan ni Atty. Dick. Hindi na-proba ni Atty. Dick yung recommendation nila. Pati si recommendation, pati yung position ng PC, hindi niya pinapibahan. Si Lisa, hindi pwede sa kanyang ganyan. Ang laki palang anomaly nito mga peoples kung tutusin kasi di biro yung ginagastos dyan sa ibang bansa lalo sa UP, di ba? Hindi biro kapag wala kang trabaho at hindi ka anak ng mayaman, hindi biro mag-aral sa UK ha. At lahat na nag-aaral sa UK, pumapayat. Siya lang kung tumaba ng tumaba. Saan ka nakakita na nag-aaral sa UK, nanonood pa ng musical? Diba? Nagpo-post siya, nanonood ng musical, magkano rin ang binabayad? Ang entrance ng musical, magkano? Manonood ko ng Miss Saigon, ng mga kung ano-ano. Excuse me, magkasama tayo, alam ko buhay mo, no? Alam ko, kilala kita nung wala ka pang pera. Galerang baklaban. Ako ay kung tutusin pala, isa itong papasok ito sa tinatawag na pandarambong. Talagang pandarambong. Ito na nananaginip ngayon. Kilala ko yan. Nung wala kang pera yan, napakamaawain at nakulong yan. Ayaw niya sa lahat yung may kinakawawa. Yung nangyayari ngayon sa KLCC, ayaw ni PC ng ganyan. Pero hindi siya nagsasalita. Kasi nga, sabi niya, do not bite the hand that feeds you. Diba? Kung kakagatin yung kamay ng tao nagpapakain sa'yo, kahit alam mo yung mali, tinunok niya na lang din yung plema niya. Kadiri. Sana huwag kayo magsawa. Wala rin daw ba tayo dito? Wala po yan. Nanawagan na tayo kasi baka mamaya magpunta yung ibang tao, yung mga wala. Bukas po nasa loob na kami ng Malacanang. Charot! Ngayon na po kasi may concert doon. May birthday yata ni Apoy, no? Hindi ba birthday ni Marcos? Concert sila Hindi ko ngayon. yata may pera, may pa-concert. Tingnan mo, parang nagse-celebrate pa sila sa naging achievement Ngayon daw sila yung na mapasuko si Ngayon ang birthday ni Sandro daw eh. Sa pangwalang, Sandro, namunga na ba yung mga dragon fruits? Saka pang malutan mo. Bakit may farm pa rin naman dragon fruit? Wala kang makalam sa politics. So, ewan ko sa ibo. Kaya, sana lang huwag kayong magsawa sa paglaban at huwag po kayong pumunta bukas dahil wala pong bukas. Friday. Friday tayo, Friday tayo. Kasi kami naman sa EDSA Fridays, 4 to 6, pupunta na kami dito. Pupunta na kami dito lahat. Pero, Wala dito, sa Friday tayo. EDSA Friday tayo kapag wala dito. Ano nyo lang ako, message nyo lang. Punta kayo lahat ha, inaanyayahan ko kayo. Birthday mo ba? Ma'am, birthday And mo. bibigyan ko kayo ng t-shirt from Yvette. Ngayon? Oo, ngayon. Ngayon? Ay, thank you. Ay, teka lang. Thank you. Hindi. Isa t-shirt!